ay tutol si Pangulong Noynoy Aquino sa usapin ng charter change o CHA-CHA, ngayon bukas na raw siya sa posibilidad nito. Bukas na rin daw siya sa posibilidad din ng ikalawang termino. Baka raw kasi kailangan ng CHA-CHA para limitahan ang kapangyarihan ng Korte Suprema. Idineklara ng Korte Suprema noon lamang nakaraang buwan na labag sa konstitusyon ang ilang bahagi ng DAP o ang Disbursement Acceleration Program na isinulong ng Pangulo at ni Budget Secretary Butch Abad. Pero ang Integrated Bar of the Philippines o IBP, inalmahan ng tila kawalan daw ng respeto sa batas ng Pangulo. May report si Ruth Cabal. It's time to start the great debate on charter change. Nang buksan noon ni dating Pangulong Gloria Arroyo ang debate sa posibilidad na pag-amyenda sa saligang batas, sinagawa ang isa sa pinakamalaking protesta noong December 2008. Dumating sina dating Senador Noynoy Aquino at Mar Rojas. Okay naman daw na amyendahan ang saligang batas basta mga economic provision lang at hindi dapat kasama ang pagdagdag sa termino ng isang Pangulo. Pero nitong nakaraang linggo lang, sinabi ni Rojas na gusto niya sanang madagdagan ang termino ni Pangulong Aquino. At sa isang panayam ng TV5, tila lumambot na rin si Pangulong Aquino sa isyong pagdagdag sa kanyang termino. Ngayon daw kailangan niyang pakinggan ang gusto ng taong bayan na kanyang mga boss. Pero nilinaw niyang hindi naman ibig sabihin ito, naghahabol na siya ng isa pang termino. Nais niyang pulsuhan ang saloobin ng mga mamamayan kung paano masisigurado na ang mga reforma at transformasyong naumpisahan ay may pagpapatuloy at maging permanente. Ito ba hanggang ngayon? I don't think he will break that promise that he will not break the legacy of our mother. Ang ilang mambabata sa oposisyon nagulat sa sinabi ni Aquino. Saan siya kumukuha ng kapal ng muka para humingi pa ng second term? Nagulat lahat dahil biglang bumaliktad yung kanyang posisyon. Sinabi naman ni Vice President Jejo Warbinay sa isang pahayag na ang importante daw ang marinig ng Pangulo ay ang tunay na boses ng taong bayan at hindi yung gawa-gawa lang ng ilang merong pansariling interes. Ang pamunuan ng Liberal Party susunod daw sa anumang desisyon ng Pangulo. Pero sa ngayon daw, si Aquino daw ang pinakamalakas silang pambato sa pagkapangulo sa 2016. We're just putting our best player forward. In case this pushes through, we feel our best player is President Aquino. You know also who's our second best player, right? Secretary Rojas. Si Caloocan Congressman Edgar Erice, nakapartido ng Pangulo sa Liberal Party, nagsasagawa na raw ng konsultasyon sa mga constituent niya. At sa ngayon, mas nakararami raw ang pabor sa re-election ni Aquino. I think I will have 2 more consultations next week. Then whatever will be the results, saka ko isusumite yung aking resolution for charter change. Sa panayam kay Pangulong Aquino, sirabi rin niyang ang pinag-iisipan niya sa posibleng charter change ay ang judicial reach o yung sakop ng kapangyarihan ng hudikatura. Sa tingin daw niya kasi hindi na balanse ang tatlong sangay ng gobyerno na kahit anong ganda raw ang gawin ng executive at legislative branch, pwede pa rin silang makastigo. Sabi ng palasyo, wala raw itong personalan sa Korte Suprema na kamakailan ay nagsabing unconstitutional ang ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP ni Pinoy. Walang kaisipan ng Pangulo na maging palaban o maging na lumikha pa ng hidwaan. Pero ang ilang mambabatas hanggang economic provision lang ang gustong amyendahan. Ang tungkol sa Korte Suprema, wag na raw sanang pakialamanan. Itong panghihimasok at clipping of the Supreme Court's power, mukhang hindi ako pabor dyan. Because the Supreme Court gives the checks, provides the checks and balance. Sabi ng Integrated Bar of the Philippines, ang gustong ito ni Aquino ay pagpapakita na wala itong respeto sa batas. Delikado raw ang gusto ni Aquino na bawasan ang kapangyarihan ng Korte Suprema dahil nalalapit daw ito sa martial law. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines hindi raw susuportahan ang anumang hakbang na baguhin ang 1987 Constitution. Ruth Cabal, GMA News.